lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Amen. So magandang araw po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. So kumusta po kayo? Na-miss ko po ang bawat isa sa atin. Praying na patuloy po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, maraming salamat po, Ama, sa araw na ito. Na patuloy po naming wini-welcome ang iyong banal na Espiritu, O Lord God, na siyang patuloy na manguna sa oras na ito. Ang salita mo, O Lord God, ang patuloy naming maipahayag sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So sa araw na ito ay itutuloy ko po yung na-share ko ng mga nakaraan na ang title ay Kung Papaano Tayo Pagpalain ng Ating Diyos or How to be Blessed by God. So marahil ang ilan po sa atin o ang marami sa atin ay natatandaan pa rin kahit medyo ilang weeks din po ang nakaraan, ay alam ko, ako'y naniniwala na ang marami sa atin ay natandaan pa rin po itong na-share ko ng mga nakaraang araw. So, balik-aralan po natin para mas lalo po nating maunawaan at maintindihan at maalaala yung naibahagi ko nung nakaraan. Na kung saan yung number 1 po ay mamuhay po tayo ng mga bagay mula sa ating Panginoon. Yan, kung paano tayo pagpalain ng ating Diyos, mamuhay tayo ng mga bagay mula sa ating Panginoon. At ang ikalawa naman po, dapat na palagi tayong naglalaan ng oras sa ating Panginoon. And number 3, satisfy ourselves with God's Word. At ang number 4 naman po, tayo po ay naiiwas tayo sa mga gawa o gawain ng mundo. And number 5, sanctify yourself or ourselves in the truth. O magpakabanal po tayo yung ating sarili sa katotohanan. At ang number 6, submit ourselves to God. So magpasako po tayo sa ating Panginoon at patuloy po nating isuko ang ating mga sarili sa Diyos. So ngayon naman po ay dadako po tayo sa number 7, 8, and 9. May tatlo pa rin po akong ibabahagi sa oras na ito kung paano tayo pagpalain ng ating Panginoon. So, ang number 7 po, stand firmly on His promises. Unawain po natin ng lubos ang kanyang mga pangako ay tunay nga po na hindi magmamaliw at patuloy na gagawa ang Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede po ba na ikaw na naka-tune in dito sa programang ito, sabihin mo sa iyong sarili, may gagawin ang Diyos sa buhay ko. Again, ulitin mo, may gagawin ang Diyos sa buhay ko. Amen. So may pangako po ang Diyos sa bawat isa sa atin na patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa 2 Peter 1:4 o ikalawang Pedro 1:4, sabi po dito, sa paraang ito, ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So ano po ba ang hahanapin natin? Sinasabi po dito na ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan, at ipinagkakaloob din niya sa atin ang kanyang mga mahalaga at napakadakilang pangako. Take note mga kapatid. Ibinibigay at pinagkakaloob po sa atin ng ating Diyos ng kanyang mga pangako sa atin. Amen. So ang ikawalo naman or ang 8 po na pangako o kung paano tayo pagpalain ng ating Panginoon, number 8, succeed through the power of His Word.
So, Spirit and His will. So, magtatagumpay tayo sa pamagitan ng kanyang salita, ng kanyang Espiritu at ng kanyang kalooban. Sabi po sa awit 1:3, sabi dito, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen. At syempre, huwag po nating kaliligtaan kung ano ang sinasabi sa salita din po ng Diyos. Pinapaalala din po sa atin at nire-remind din po sa atin yung Joshua 1:8 na huwag daw po nating kaliligtaang basahin at pagbulay-bulayin ang salita ng ating Panginoon araw at gabi. At nasa ganon, tayo daw po ay makakaranas ng kasaganaan mula sa ating Diyos kapag tayo po ay tapat na sumusunod sa ating Panginoon. So yun, napakahalaga po yun na huwag po nating kaligtaang basahin ang kanyang salita araw at gabi. Amen and amen. So yun naman po yung last, yung number 9 po. Sabi po dito, see spiritual purposes in every situation. So makita po natin yung spiritual purposes sa bawat sitwasyon na ating nararanasan o nakakaharap. Sabi po sa Romans 8:6, sabi po dito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen, amen. So kung tayo man po ay may kinakaharap na sitwasyon o problema, isipin po natin na ito ay maaring magandang pagkakataon upang sa kabutihan lamang po ng Diyos tayo tumingin. Kahit may sitwasyon, may problema o anumang nakakaharap natin, dapat isipin po natin na ito ay magandang pagkakataon para tayo po ay mas lalong lumapit, dumulog at tumingin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa halip na ituon natin ang ating pansin sa mga kaguluhan o kahirapan o sa mga sitwasyon na ating nakakaharap, yung ating nakikita dito sa ating kapaligiran, sa Diyos po tayo tumingin at kausapin po natin siya at umasa po tayo na mayroon pong magandang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Sa buhay mo kapatid, mayroong magandang gagawin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy po nating gawin sa buhay natin na sa ganon ay patuloy po nating maranasan ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Patuloy po tayong sumunod sa Kanya nang sa ganon, ito pong mga pagpapalang ito, patuloy nating makamtan at matanggap mula sa ating Panginoon. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa oras na ito, O Lord God. Dalahin po namin, Ama, na patuloy po naming magawa o may apply sa buhay namin. Yung bawat naririnig o napapakinggan po namin o nababasa po namin, O Diyos, na sa ganon ay patuloy po naming maranasan, O Lord God, kung papaano po kami pagpalain, O Lord God. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, O Lord God. Dalangin ko po, Ama, na ang habag mo, O Diyos, ay habang kami po, O Lord God, ay nagpapatuloy sa iyo, O Lord God, ay patuloy mo naman po kaming sinasamahan, iniingatan at pinagpapala, O Lord God. Lord, salamat po Lord. Pagpalain mo po, O Diyos, ang buhay ng bawat isa na nakatunghay sa programang ito, Lord God. Patuloy mo po, Ama, nakatagpuin, O Lord God, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, O Diyos. At salamat po, Lord, na sila, O Diyos, ay patuloy na lalapit at dudulog sa iyo, O Lord God. Patuloy, O Lord God, magbabasa na yung salita, magbubulay-bulay na yung salita, araw at gabi, O Lord God. Lord, salamat po Lord. Salamat pa Ama sa patuloy naming pagsunod sa iyo. Mararanasan po namin ang pagpapala na nakalaan para sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat po Lord. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.